Good morning mga ka-farmers! Ayan, panibagong vlog naman yung gagawin natin ngayon sa araw na ito. At syempre dahil almost 4 years na natin hindi napupuntahan yung coastal barangay ng bayan ng Mercedes. Ngayon, pupuntahan naman ulit natin at bibisitahin natin ng ilan sa mga magagandang coastal areas dito sa aking bayan sa probinsya Pahinang Kabikulan. Kaya naman ng araw ko, samahan niyo ako at ipapasyalo kayo muli dito sa aking dahil. Dito yan sa Bicolandia. Shout out mga ka-farmers! Solo rides tayo ngayon at syempre dahil wala talaga akong magawa. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung ganda ng coastal ng Mercedes, guys. Grabe. Ito yung lugar na una kong ipapakita sa inyo. Yan. Dito tayo ngayon sa Matugtuog Beach. Yan. Yun yung beach, guys, ng Matugtuog. Sobrang ganda dyan, guys. Dyan nag-shoot o tinapos yung mga mahalagang eksena ng The General's Daughter. Ayan, diba? Ipapasyal ko kayo ngayon, guys. A few moments later. Alam nyo ba, guys? Ayan, guys. Yung lugar na yan, dyan nag-stay yung cast nung mismong mga artista, guys, sa The General's Daughter. Ayan. Baba tayo, guys, dito. Alam nyo ba guys na nakakalungkot na balita during ng shooting ng The General's Daughter dito mismo sa bayan ng Mercedes sa barangay mismo ng Matugtuog hindi man lang na-recognize yung ating lugar para malamang makilala yung ating probinsya. Nakakalungkot pero yan talagang pinaka nakakalungkot na nangyari nung panahon na yun. Kaya naman ang Matugtuog ay isang na rin matahimik lugar na kung saan hindi nakilala sa kasagsagan ng pagsushoot na isa sa pinakasikat na pelikula ng taon na yon. Okay guys, bisitahin naman natin ngayon ang Barangay Hinipaan dito pa rin sa coastal ng Mercedes yan. At syempre dahil marami na tayo mga nabibi sa mga lugar dito sa barangay nito, ipapasyalo kayo uli ngayon din mismo, ora mismo. Kaya naman samahan niyo ako at pasukin natin yung ilang libre na lugar na talagang hindi pa na talaga napapasok at mas marami pang hindi nakakadiscover ng mga lugar na ito. Tara guys, samahan niyo ako. Okay mga farmers, ayan, syempre papasukin natin ngayon yung lugar kung saan ito yung way, daan na, way pa rin. Ito yung lugar kung saan dumadaan papunta sa Hinipaan Falls. Pero bago natin aakit yung Hinipaan Falls, meron kang mga gandang lugar na pwede yung tambayan dito kung ayaw talaga mag-drop by sa Hinipaan Falls. Pero syempre dahil tanghali na, so almost sa 1:30 na ng hapon, hindi natin maaakit yung Hinipaan Falls. Ang pupunta na lang natin dito ay yung lugar na kung saan alam ko na meron isang baris dito talaga pwede talaga natin pasyalan. Ayan, mga nakikita kayo guys ito. Mukhang galing sila sa baris guys. So ayan, maraming naman naliligo dito. Hindi lang alam kung ang tawag sa lugar na to. Pero kung sure, maganda talaga yung lugar na to. Kaya ngayon papasyalan natin, titingin natin kung ano maganda yung barangay ng Hinipaan. Naging maganda na rin yung lugar, maganda na rin yung daanan, yung kalsada. Kasi last 4 years ago guys, hindi pa ganito yung kalsada. Accessible siya pero ang madadaanan mo dito yung kalsada ay talagang sobrang rough road. Ito guys, pakita mo to guys. Pakita mo to. Ito yung puno ng goma guys. Yung mga ginagawa ng mga goma. Yan, pakita nyo yan dito. Plantasyon niya ng goma. Marami dito na sa pwede. Marami akong manat pa. Bakit na lang? Okay guys, approaching tayo sa tinatawag na hindi ko alam kung anong tawag dito pero palagay ko ay wala yun. Hindi na tulad yung dati. So, many questions. Oy, laki na pala ng pinagbago nito. Pagdating nga namin dito mismo sa Hinipaan Radar, makikita mo talaga yung pinakamagandang lokasyon na pwede mo talagang gawing isang pahingahan kapag gusto mong masyal. Ang barangay Hinipaan, hindi lang basta isang barangay na pwede natin pasyalan, kundi talagang napakagandang pasyalan. Kasi dito nakikita mo isang tipikal na pamumuhay ng mga probinsyano, kubinsyana, kung saan mas kinik, mas masaya sila sa isang simping pamumuhay
Katulad ng mga ginagawa ng mga kababaihan na ito na wala na talaga nakikita o hindi na natin talaga madalas nakikita sa ilang mga karatig na mga probinsya. At kadalasan yung mga tradisyon na mga ginagawa sa probinsya na mas madalas na nakikita sa mga liblib na lugar na lang. Pero sa mga area talagang halos bumbu na yung pagiging sibilisado, hindi na natin nakikita yung mga normal na ginagawa sa isang probinsya. Pero dito sa Hinipaan, kapag pumunta ka, makikita mo isang simpleng pamumuhay, ganda ng kapaligiran, ng mga ilog, at higit sa lahat, yung talagang pinakalugar na gustong-gusto ko dito ay yung mga batis na talagang sobrang lilinis at gaganda ng mga tubig. Kaya naman hindi na ako magtataka, marami sa mga kabataan dito sa Barangay ng Hilipahan ang di talaga nagsasawa na balik-balikan araw-araw yung ganito kalinis na tubig. Kung talaga naman gustong-gusto nilang maglunoy sa sobrang init ng panahon, dito mismo sa ilog ng Barangay Hilipahan, makakatalpo talaga sila ng isang napakasayang panahon o isang alaala na pwedeng ma-resolve sa kanilang mga utak. Kaya diba, napakaganda talaga ng Barangay Hilipahan. Kaya kung hindi ka pa nakakapunta sa Barangay ng Hilipahan, ay nire-recommend ako, pasyalan mo para makita mo at maranas mo rin kung gaano kaganda yung lugar na to. At saka ko, katulad ko, kahit ilang beses na ako nakapunta rito, binabalikan ko. Welcome guys sa Masalong-Salong. Dito pa rin yan sa coastal ng bayan ng Mercedes. At syempre, ito yung pangatlong barangay na pupuntahan natin. Hindi ko alam kung anong meron dito. Pero sabi nila, mas marami rin dito mga dalampasigan na pwedeng makipagmalaki ng mga Mercedeño. Kaya naman, tara, samahan niyo ako at bisitahin natin ang barangay ng Masalong-Salong. Alam niyo ba guys, tumanda na ako lahat-lahat pero ang Masalong-Salong talaga, hindi ko pa talaga halos na i-explore talaga ang lugar na yan. Kaya naman, kapag may panahon talaga o katulad ng araw na ito, hindi akong dadalong isip na galugarin yung mga pinakasuruk-surukan ng mga barangay ng coastal sa bayan ng Mercedes at isa nga dyan itong Masalong-Salong. Isa sa rin sa pinakamagandang beach spot na pwede niyong puntahan. Pero hindi siya tipikal na beach na talaga na makikita mo na buhangin ang pwede mong matagpuan dito. Kadalasan, ang dalampasigan ay punong-puno ng mga bato. Kaya naman tinatawag itong minsan mga Pebble Beach. Kaya yun, napakaganda ng lugar talaga ng Masalong-Salong. Kaya kung hindi mo pa napupuntahan ito, fly, sigurado ako, mag-i-enjoy ka at kapag namasyal ka dito, sulitin nyo na rin para kahit paano, yung mga memories of yung maalaala ay talagang magsisik mismo sa otak nyo at gusto nyo rin bumalik dito. Uli ako po din may farmer at syempre ito ang aking biyahe mula dito sa lalawigan ng Camarines Norte sa bayan ng Mercedes. Maraming salamat. Paalam!